Sa maniwala kahit sa hindi, si Alain Maliksi ay sinabihan ng kanyang doktor na halos 4 na buwan pa siya hindi makakapaglaro. Nagtamo kasi siya ng malalang back injury. Kailangan pa ng maraming sessions ng gamutan para talaga maibalik yung dating liksi at galon niya. At dahil nga dyan, may usap-usapan sa loob ng Meralco community na posible daw na si Maliksi i-trade para makakuha sila ng mga additional future picks. Ano kaya ibig sabihin nito? Kevin Alas, klarong-klaro na hindi masyadong ginagamit dahil sa maraming wingman ang nagmamaniobra sa buong NLEX at ang pagbabangko sa kanya ay naging isang epektibong paraan naman para ma-maintain nila ang kanilang posture kahit natalo sila laban sa San Miguel. Ito na bang hudyat ng NLEX na i-offer na nila si Alas para makakuha ng isa pang guard? Tara, pag-usapan agad natin. Kita nyo naman kung gaano kainit ang Meralco sa kanilang mga laban recently, especially dun sa laban sa Terra Firma na obvious naman na mismatch masyado ang labanan kaya ginanahan sila na bugbugin ang team na to. Yung Terra Firma naman assuming din na mas lumakas na. Well, wala namang masama dun kahit pa-exit na sila. Ang Meralco din ngayon nakakuha ng solo lead pero of course masyado pang maaga para sabihin yan. Kung nagtataka kayo bakit ganito ang nilalaro ng Meralco, syempre, defending champion yan sa Philippine Cup. Hindi na sa San Miguel ngayon ang siga pagdating sa Philippine Cup kundi ang Meralco. Ngayon na ang Meralco nasa kanilang business trip para depensahan ang kanilang titulo, hindi pwedeng mahina ang kanilang core. Meron pa sana silang isang Alas na magsisibing little weapon nila lalo na sa shooting. Si Alain Maliksi lang naman yan. Pero sa lineup ng Meralco ngayon, ang nakikita nila, para hindi na nila kailangan si Maliksi, kasi nandiyan na si CJ Cancino, tapos yung ibang players umaambag na rin. Ang nakapagpa-trigger sa Meralco, 37 na po si Maliksi. So kahit gumaling pa yan, magiging injury prone na talaga kasi nga may edad. Sa PBA, hindi na bago yung papakawalan kasi, yun nga, matanda na. Maliban kung mala Junmar Fajardo scoring mo. Ang rumored plan mga quiz, ibibigay nila sa Alain Maliksi kapalit ang isang future pick. Kung future pick ang habol nila, wala silang makukuha sa bigger teams. Saan pa? Talagang sa Blackwater yan o Terra Firma. Sila na lang kasi ang naiwan sa PBA na wala pang napapatunayan. Kung Blackwater to, sa kanila mapupuntang second pick, first round. Kung sa Terra Firma, sa kanila ng first overall. Yun nga ay kung papayag. Kasi kung hindi, it's either dapat may kasama yan bago i-trade. Eh, sino ba naman ang papayag na bibigyan ka lang ng injury prone tapos almost 4 months pang aantayin bago makatulong sa team? Para sa akin, para so and so lang. Okay lang i-trade, okay lang din hindi. Si Maliksi isang legit na shooter naman at maayos dumipensa. Pas lang talaga sila pagdating sa edad at pagiging injury prone. Role player siya pero hindi naman talaga consistent at big numbers ang kayang ibigay. Kung ako sa Meralco, hayaan muna nila si Maliksi dyan. Obserbahan muna kung nagbago bang galaw or nag-slow down ba or ganun pa rin ang Liksi bago nila i-trade kasi baka pagbalik niyan goods pa rin pala, di ba? Anyway, dito naman tayo sa ating susunod na update. Kevin Alas sa laban ng NLEX vs SMB. Kapansin-pansin na hindi pinalaro si Alas sa buong second half. Yun ay dahil sa dami ng wing nila na nag-aagawan sa playing time. Halos hindi na siya maka-insert. Si Jonghoy Chico mas pinili na wag na siyang gamitin kung meron namang mas bata sa kanya. Tsaka si Kevin galing injury yan. Nakikita rin ng coaching staff na somehow epektibong pagbabangko sa kanya dahil mas nagbo-boost ang bigayan mga pasahan at ambagan. Kumbaga, kahit wala siya, nagagawa nilang bumuo ng magandang chemistry at nagagawa din nilang itaguyod ang team. Pero para sa akin maling desisyon ang pagbabangko kay Alas. Siguro dahil kakagaling lang siya sa injuries tapos ang tagal bago makabalik kaya nawala na rin ng tiwala si Coach Jong. Pero baka nakakalimutan nila na si Kevin Alas ang firepower ng NLEX nung wala pa si Bolik. Kung babalikan natin ang kapanahunan niya sa TNT, isa siya sa mga legit scorer doon kasama na ilang pang bigating star players. Nung nailipas siya sa NLEX, hindi yan pumapali sa crucial basket at legit na shooter yan. Naging kapalitan niya ni Paulie noon. Ngayon hindi na siya ginagamit, tiyak na wala na siya kumpiyansa. Dapat kasi ginagamit nila yan. Ang mga gaya ni Alas hindi dapat binabangko. Dapat nga si Alas ang franchise player dyan at hindi si Bolik. Dapat nga si Alas ang franchise player dyan at hindi si Bolik. Main scorer nila yan, di ba? Out of Bolik, mas maganda pa kayong records nila noon nung sina Kevin Alas pang lumalaban. Sayang ang player na to.